Andito tayo sa Victoria. Sumilong muna tayo at ang lakas ng hangin. Ayan, ito ho yung bagyong Christine ngayong October 24. Kala ko tapos na kahapon pero ano pala, malawak ang radius niya Nadadala tayo ng hangin kaya sumilong muna tayo. Kaya sa ating mga kapwa motorista, ingat tayo, lalo na yung mga nakasikil na motor. Lalo magaan yung motor natin. Pag tumatakbo tayo ng mabilis, sigurado pag nahataw tayo ng hangin ng bagyo, disgrasya ang kahinat na natin, kaya hinahinay lang tayo lalo pa uwi naman. Okay, habang nandito tayo sa Victoria, hindi natin may pakita yung store dito ng Mitsukoshi. Nandito po tayo sa Consuerte Motors ng Victoria, Laguna. At tamang-tama naman, ang dami nilang bagong unit dito. Mamaya isa-isahin natin pero magpo-focus po tayo dito sa kanilang bagong labas na Euromotor EC125. Okay, maganda. Nandito yung tatlong kulay. Pero alam ko apat po ito Meron po silang white, black, at saka itong chameleon green. Then yung isang wala dito siguro yung yellow. Unang impression ko po, pag nakita nyo siya, para siyang pinaghalo na Click at MIUI 125, di ba? Okay, siguro dito tayo sa naka-activate na EC125. Nga pala, susunod natin itong isa pa nilang bagong labas na Euromotor Peak 110. Okay, dito sa kanyang front view, kitang-kita natin yung trademark ng Click, di ba? Yung sa headlight. And then dito, yung kanyang pairing sa front na carbon fiber finish na pang MIUI talaga ang datingan. Pero syempre, meron siyang tatak ng Euromotor kaya hindi tayo malilito. Kaya para sa mga ka-riders natin na hindi pa rin afford makabili ng Click 125 at MIUI 125, ito na po ang bagong labas ng Euromotor na EC125cc, pinaghalong Click at MIO, pero sa murang halaga. Mamaya pag-usapan po natin yung kanyang cash price at saka sa installment basis. Ang angas ng kanyang DRL at turning signals, diba? Nandito sa pinakataas, madali makita. And then, naka-split type po yung kanyang headlight. Hanggang sa turning signals, full LED na po siya. At maganda yung design ng kanyang stoplight, taillight, saka turning signals. Unique naman, wala siyang tinularan. Yun lang shape, di ba? May pagkakapareho talaga siya sa MIUI. Pero hindi na tayo lugi dito. Sulit na sulit talaga pagdating sa lighting system. Maganda po itong mga LED kasi maliwanag na siya. Then, less consumption pa siya sa battery. And then ito lang ang kanyang decals dito sa side profile niya, yung kanya pong brand na Euromotor at displacement na 125. And then pagdating po dito sa likod, emblem na ang ginamit dito po sa kanyang model name na EC125. At maganda po sa kanya, naka-chrome na, di ba? Kaya ang elegant po ng dating. And then panalo na rin po tayo sa mag wheels, kulay white na aluminum mags. Wala siyang decals, so malinis lang na kulay puti. Maganda naman yung ganyang, kitang-kita yan kapag tumatakbo na. And then meron pong sukat yung kanyang gulong sa front na 70 by 90 by 14 at meron po itong brand na Wanda. And then naka single disc po na may single piston caliper sa front at telescopic port na front suspension. Ang galing ng color combine niya, di ba? White, chameleon green, saka black. And then mataba po ng bahagya yung gulong dito sa likod na may sukat po na 80 by 90 by 14. By the way, tubeless nga po pala to, kaya wala tayong problema. Kahit mapako tayo, hindi basta-basta lalapat. And then naka drum brake naman po sa kanyang rear brake. Sa left side po nakalagay. And then single-sided shock na rear suspension. At ito maganda ho sa kanya, meron pa rin siyang kickstart, hindi siya inalis. And then medyo maliit lang yung kanyang air filter box. And then low maintenance lang siya kasi 100 ml lang po ang kanyang gear oil capacity. Pagdating po sa kanyang engine oil, 800 ml lang po. Okay, ito po yung kanyang pan cover. So air cooled po talaga siya. Then carb type pa rin po ang ginamit sa kanyang fuel supply system. And then pagdating sa kanyang exhaust pipes, ayan, meron po siyang plastic na heat guard na may pagka carbon loading na rin, di ba? And then medyo mataba naman yung kanyang stock na muffler. And then another special features, meron na rin po siyang USB charging port dito sa left side. Kasaloob na po ng kanyang packet. Ayan, pag mag-charge tayo, yun lang, walang takip lalo ngayon, tag-ulan. Sa bahay na lang muna tayo mag-charge. O isisilong natin bago tayo makapag-charge syempre. And then meron po siyang utility hook. And then ito po yung kanyang ignition system. Syempre, susi pa rin po siya. At ito, meron pong shutter key lock yung kanyang susian na yan. Para in case na iiwanan po natin sa alanganing lugar, ugaliin po natin, isara natin para hindi madistro ka, po, saka hindi pasukin ng tubig. And then may extra pa rin pong pocket na maliit dito sa right side. And then sa kanyang gulay board, maganda ang shape, nakahulma talaga sa ating paa. Medyo makitid lang dito sa gitna, pero pagdating dito sa magkabilang tabi, kahit mahaba ang paa natin okay lang.
Saka hindi natin kailangan maglagay ng matting kasi medyo magaspang na yung kanyang floorboard. Oh. Kakapit na ito sa sapatos natin. Stable yung kanyang sides na, napansin ko mataba po yung bakal. Although wala po siyang kill switch sensor, okay lang yan. At madali naman niyang itaas. Then ito po yung kanyang center stand. Maganda rin po ang pagkakabuka, malapad at meron siyang matabang bakal. Okay, nung tinitigan natin itong kanyang seat cover, akala ko yung ordinaryo lang. Pero nung pinisil-pisil natin at kinilatis, ayan, makapal po yung kanyang upholstery na ginamit. Oh. And then although hindi malalim yung kanyang tapas, okay lang kasi ito, malambot yung kanyang upuan kaya magiging komportable tayo. Although single tone lang siya at nandito lang yung kanyang stitches. Okay po, okay ang ano nito. Ang shape niya. Okay, check natin yung kanyang U-box. Obviously naman hindi talaga kakasya dito ang half face or full face helmet dahil nandito po nakapwesto yung kanyang battery. So ang nilalagay lang natin dito para sakto lang, kapote, mga ilang documents natin, saka ilang tools, ayan. And then dito po meron siyang 6.5 liters na fuel tank capacity. So mas malaki po ito compare natin sa ibang 125cc. Kadalasan yung ahong Aerox ko Maxxis Scoot na 5.5 lang. So mas maganda yung malaki ang kanyang fuel tank capacity. Okay, 6.5 liters po siya. Yun lang, wala tayong idea sa kanyang fuel consumption at top speed dahil hindi pa po tayo nakakagamit nito eh. Pero sa experience ko po sa mga gantong 125cc na merong 2 valve and then carb type, estimate ko rito mga more or less 40 kilometers per 1 liter. Sa top speed naman, estimate lang natin nasa 80 to 85 kilometers per hour. And then maganda yung kanyang grab bar. Metal po siya na kulay white. Almost identical po sila nung grab bar ng MIUI 125. At dito tayo lalong panalo dahil siya ay digital panel na. Full digital na ang kanyang screen. So kahit mura lang siya pero sa special features ay panalo na rin tayo. Okay, check natin ha. Okay, di ba? Okay, Technicolor siya kaya hindi siya boring tignan. Okay, dito po yung kanyang RPM. And then itong 0, ito po yung kanyang speedometer. And then ito pong 0.9 kilometers, yan po yung kanyang odometer. Yun lang mga ka-riders, wala tayong gasolina eh. Sana mag-sound check tayo sa kanyang muffler. Kaya lang, next time na lang siguro mga ka-riders. Okay, check po natin yung kanyang sign ha. Dito muna tayo sa left sign ha. Ayan po yung kanyang arrow. Ayan, left and right turn. Okay, meron siyang hazard. Oh. Pag halimbawang piners natin yung gitna, okay, nakikita nyo yung button niya. Ito ang left turn, right turn, and then pag nag-right turn tayo, mag-hazard siya. Ayan. So, kailangan pala, papatayin mo muna sa gitna para left turn lang, right turn lang. And then, pag bigla nating ni-left turn na hindi tayo nag-switch off, ayan, hazard siya. So, check natin yung kanyang hazard, ha. Ayan, kitang-kita naman, di ba? Ang tapang nung kanyang pagka-yellow. So, ito, maganda ito sa gabi lalo na. O nung mga panahon, mga tagbagyo, kitang-kita siya. Okay, ang paggamit po ng hazard ay in case of emergency lang ha. Wag po tayong gumamit ng hindi naman kailangan. Ito, check po natin yung kanyang DRL at headlight. Hindi siya automatic headlight on. So, maganda, makakatipid pa rin tayo ng konsumo ng battery dahil meron siyang switch off. So, kung i-switch on natin, to check natin ha. Kaya yan. Ang ganda ng pwesto niya, di ba? Kitang-kita dahil mataas. Then meron siya rito mga division. So parang mayroon siyang 5 dito na DRL o 6 na DRL. Then check natin yung kanyang headlight ha. Kaya yan. Ang kanya pong low beam itong nasa gitna. And then syempre pag i-high beam natin. Ayan. Yung magkabilang dulo po yung kanyang high beam sign. Okay. Wala lang po siyang passing light. So, ito naman ang kanyang horn. Okay, solid. Ang lakas po ng kanyang busina mga ka-riders. So, ayan po ang kanyang tail light. And then kapag tayo po ay nag-stoplight, okay, ayan sa gitna. Ayan, matingkad siya. And then sa kanyang turning signals, ayun. Hazard. And right turn. Nga pala mga riders, magaan lang po siya. Meron lang siyang 95 kilos na net weight. And then ito, mababa po yung kanyang ground clearance. Nasa 110 mm lang. So wala tayong idea sa seat height. Wala tayong makuha detalye dito sa kanyang manual. So ngayon, sasakyan na lang natin ha para makita nyo po kung gaano siya kababa.
Saktuhan lang po yung kanyang side stand. Ayan ang kanyang itsura kapag naka side stand po. Okay, sakay na tayo mga ka-riders ha. Okay, estimate ko rito nasa 750 mm lang kanyang seat height. Combined sa 110 ground clearance. Sana tinaas yung ground clearance, ano? Lalo na ngayon, no? Pag tagbaha. Pero okay lang naman dahil wala naman po yung battery niya sa floorboard eh. Nasa U-box kaya okay lang kahit medyo mababa. Okay, ito size 9 na paa, sakto sa kanyang floorboard. Ayan, medyo maliit ang paan natin eh. So yan, makakapaglagay pa rin naman tayo dito ng isang bag sa gitna pag meron tayong kailangan dalhin. And then napansin ko medyo nabababaan po ako sa kanyang panel o dito sa kanyang manibela kasi medyo matangkad po tayo eh, nasa height natin ay 5'8". Pero malamang sa mga height po na 5'6" pababa, komportable po dito sa riding position. Pero sakto lang naman, hindi tayo pasubsob. Ayan, kahit maigsi ang kamay natin, komportable pa rin po siya. At tama lang din, hindi naman malapad at hindi naman kaliitan yung width ng kanyang manibela. So okay, sa turning radius po, ayan, saktuhan po. Meron siyang mga half inch na distansya sa ating hita. So hindi tayo magigipit kapag tayo po ay magsa-sharp curve. And then, check po natin yung kanyang front brake. Dito po yung disc. Ayan, very responsive po siya. Ang lakas ng preno kahit madulas po yung sahig natin. Tiles pa po yan. Ayan, lakas ng kapit. Half press lang po siya. Agad-agad. Kita nyo, medyo umiigtad tayo. So, syempre, mas maganda. Kukombine natin ang preno dito sa rear. Huwag tayong basta preno lang sa isa. Mas maganda pa rin po yung pareho. Kahit hindi siya CBS, mas maganda po. Ready yung dalawang kamay natin pagpipreno. Okay, dito naman po yung drum brake na preno sa likod. Okay, mas malambot po dito. Hindi siya iigtad, Soft lang ang drum brake, di ba? And then, meron siyang park brake lock dito sa left side. Ayan. Pag tayo po ay magpapark sa uneven na kalsada, yung medyo alanganin, so maganda pa rin, center stand tayo pag magpa-park. And then pag i-unlock, press lang, okay? And then sa kanya naman pong single-sided shock na rear suspension. Ayan, sakto rin yung lapot. Hindi naman siya matigas, hindi siya kalambutan. Pero yan, sumasama siya, di ba? Re-response siya. So okay lang to kahit medyo malubak tayo. Hindi tayo mahihirapan. At maganda, malambot yung foam niya. Kaya kahit medyo malubak tayo dito, tulong yung ating rear suspension at saka yung malambot na foam para komportable pa rin tayo. Okay, 4-stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam, and then carburetor type po sa kanyang fuel supply system. Air-cooled naman po sa kanyang cooling system, and then 125cc displacement. Maximum power of 8.7 horsepower at 7,500 RPM, and maximum torque of 9.5 Nm at 6,000 RPM. Para i-update naman po tayo sa presyo ng Euromotor EC125, andito po ang manager, si Sir Jobert. Sir, good morning po. Hi sir, good morning. Mabagyong umaga. Okay. Sir, magkano po ang cash price nitong bagong labas nyo na EC125? Bali sa bagong price po natin na EC125, 61,900 pesos. 61,900. Yes, Okay, sir. sir. So in case sir na installment, paano sir? Sir, meron po tayong promo ngayon sa EC125. Meron tayo sir na 3 months, 18,100
pesos po siya, sir. Sa kanya 36 months. So sir, pagdating naman po sir sa kanya 24 months, meron po siya na 4,094 pesos po. Okay po sir. So pagdating naman sa 12 months natin sir, meron tayong 6,919 pesos po. Sir, yung straight monthly, first na hulog na agad yung unang ibigay. Yes sir. Sir, sa 36 months natin sir, sa 3,153, tayo po kukuha ng unit na ang uhulog po natin is pang 36 months na po agad. So bukas na po agad. So next month sir, ang ihulog na po natin is pang 35 months na po. Okay. Yes sir. Sir, lilinawin ko lang yung sa kulay. Pabe-verify ko lang. 4 po ba ang available na kulay dito? Yes sir, meron po tayong available na 4 color po nito. Nandiyan po yung white natin. Nandiyan po yung black po natin. Glossy black na sir? Yes sir, glossy black po natin sir. And then? Nandiyan po yung ating chameleon green sir. So, meron din po tayong chameleon Yellow. Yun ang wala dito sir. Yes Ano? sir. Sir, nagtataka ako kasi sa ibang mga unit, pag magkaiba sila ng decals at dito ho ay emblem ang ginamit, pareho lang sila ng presyo sir? Yes sir, parehas lang po siya ng SRP sir. Yun po yung binaba po sa amin sir. Okay yan mga ka-riders, so itong nagugwapuhan talaga ako dito sa emblem nitong isang chameleon green eh. Isang magandang umagang mabagyong umaga sa inyo mga ka-riders. So, iniimbitahan namin kayo dito sa aming branch, dito sa Purok 2, Bangka, Victoria, Laguna. Kung mapapansin nyo sir, meron kami mga bagong units dito. Siyempre, nandito yung aming C186. Meron tayong mga available colors dyan sir. Tapos meron tayong mga bagong units dito sir na mamaya si-review ni Sir Jun sa Pungat. Ang ating Peak 110. Okay, nandiyan na rin natin Samurai. At ang ating Unisport 110 at ang Rapido 110. Available din po ang ating Copy Racer 152. Siyempre si Kiwi natin, Icon. Yan. At ang ating Marvel 125cc. Unisport R125. Tsaka ang ating Viperman 150. Sa mga interesado po, pwede po kami bisitahin dito sa Purok 2, Bangka, Victoria, Laguna. Kung di po kayo makakapunta sa aming opisina po, maaari po kayong mag-online application po. Bisitahin nyo lang po ang aming Facebook page, Rush R Victoria, Laguna po. Muli po, maraming salamat po mga ka-riders at syempre kay Mr. Jun Sapungan po. So, huwag po natin nakalimutan na mag-like at mag-share po sa ating video po, o sa ating Facebook page, at sa ating YouTube channel po. Maraming salamat po. Okay, thank you sir. Okay. Trip nating modelo, lahat ng klase meron tayo dito. Scooters, may sporty pa at murang pangpasada. Service and quality na the best talaga. Ngayon bitawan na ang preno at piliin ang gusto. Ang pepe